Hi guys, Jendosi here. Mag-join na kayo sa membership natin para makita nyo agad yung sunod na part. Para maka-join kayo, click nyo lang yung unang link sa description. Malaking help to guys para mag-animated na yung stories natin. Yun lang at balik na tayo sa kwento. Pagmulat ng mata ko, puting kisame. Amoy alcohol. Parang hindi kwarto ng dorm ko. Tapos, may mga kung ano-anong nakakabit pa sa braso ko. Habang may tunog ng monitor. Pero wala akong maramdaman o naaalala. Ano to? Nasaan ako? Zoe, anak, gising ka na. Thank God. Kamusta ang pakiramdam mo? Wait lang. Doc, nurse, gising na si Zoe. Room 347. Tita May? May tinawag siya. Ilang segundo pa bago ko na-recognize yung mukha ni tita. Ano pong nangyari? Nasaan po ako? Nasa ospital ka, anak. Huwag kang tatayo. Magpahinga ka lang. Miss Zoe, I'm Dr. Mendoza. Nasa hospital ka for almost 2 days na. Aksidente ka nitong nakaraan dun sa may UP crossing. May nang hit and run sa'yo ng sasakyan habang tumatawid ka. Accident? Po? Ano pong ibig niyo sabihin? Papunta po ako nun sa lagoon. May dapat po akong kitain doon. Ganun ba? Nakahiga ka na rito ng halos 2 araw, Zoe. Medyo critical ka nung una. Pero you're safe now. Thank God. May nararamdaman ka ba? May masakit ba sa'yo? Wala po. Halos wala akong maramdaman. Napatingin ako sa salamin sa gilid. May bandage sa noo ko. May gasgas sa braso. Pero ang mas masaklap, yung pakiramdam na parang wala akong maalala kahit anong details from these past few days. Doc, wala po akong maalala from these past few days na nangyari. Bakit ho ganun? Well, based on findings, ang condition mo, Zoe, is called anterograde amnesia. Basically, you can recall memories before the accident, pero you're unable to store any new ones permanently. Every time you sleep, nagre-reset yung short-term memory mo. Pero, good news is, safe ka na. You're stable and you'll recover slowly. Pero, for the meantime, you have to rest and dapat wala kang stress. Also, I'm sure na you won't remember everything I've said pagkagising mo bukas. Po? Seryoso po ba kayo, Doc? Bakit naman po nangyari yun? Ang dami ko pang kailangan na sikasuhin. I'm so sorry, Zoe. Until when po ito, Doc? Sadly, I can't tell or I can't make any promises ngayon hanggang kailan to. Wala tayong fixed timeline. Yung mga ibang patient, mabagal mag-recover. And yung mga iba, never na nagre-recover. What's important is we keep her calm, no pressure, and no forcing her to remember anything. Pero tita, anong araw na po ngayon? Thursday ngayon, Zoe. Bakit? May natatandaan ka bang kailangan mong gawin or what? May pupuntahan po ako. Sa lagoon po, may dapat akong kitain doon 5 p.m. Sinong kikitain mo doon? Naalala mo ba yung pangalan niya? Naiyak ako bigla. Sobrang nakaka-frustrate na gusto kong maalala pero wala akong naaalala. Hindi ko po alam. Hindi ko alam yung pangalan. Hindi ko alam kung sino. Pero alam ko lang, may usapan kami. Sa lagoon ng 5 p.m. magkakape. Zoe, Sorry po. Wala talaga akong ibang maalala.
Pero yun lang yung paulit-ulit sa isip ko. Magkikita dapat kami. Dok, ano pong pwedeng gawin para bumalik yung memory niya? Sa ngayon, minimal stress. No forced reminders. Huwag natin dapat pilitin. Hayaan natin siya mismo makaalala. Ang katawan niya nag-heal pero yung utak niya medyo sensitive pa rin. Kung may trigger siya, kailangan natin dahan-dahanin. Paano kung hindi niya maalala kahit kailan? Then, sad to say, kailangan natin tanggapin na pwedeng mag-reset ang mundo niya araw-araw. Kung yun ang pattern. Araw-araw kailangan kong i-remind siya sa nangyari sa kanya. Unfortunately, yes, kung yun lang ang way. If you guys want, pwede din kayo gumawa ng journal or mag-video everyday. Kayo bahala kung anong way ang gagawin niyo para matulungan siyang makaalala. Also, for the meantime, bibigay ako ng reseta ng mga gamot na kailangan niya. Maraming salamat po, Dok. Pagkagising ko, hindi ko agad alam kung asan ako. Andito na pala ako sa bahay. At hindi ko alam kung kailan ako umuwi or what. Wala akong maalala. Pero may familiar na echo sa loob ko. Lagoon, 5 p.m. Coffee. Tumayo ako. Medyo hilo. Pero kaya. Pagtingin ko sa mesa, may sticky note. Nakasulat, "Good morning, Zoe. Eat your breakfast first. Tita May." Bumukas ang pinto. Pumasok si Tita May, may dalang breakfast tray. Good morning, anak. Kamusta tulog mo? Tita? Kailan pa po ako umuwi? Kailan pa po ako andito sa bahay? First day mo pa lang dito, Zoe. May pupuntahan po ako sa Lagoon. May dapat po akong kitain doon today eh. Zoe, Bakit po, tita? Mikey, grabe. Tayong dalawa na lang talaga nag-aasikaso ng buong org. Nakakapagod palang ginagawa ni Zoe everyday, no? Ay, Sister. Sobrang quiet ng GC. Tapos yung task ni Zoe. Lahat napasa sa atin. Proud ako pero miss ko na siya, be. Kamusta na kaya siya? ayaw pa muna siyang stressin ni Aunt May eh. Instructions daw ng doctor. Kung pwede, huwag mo nang bisitahin. Emotional triggers, bawal daw. Ay, pero ang lungkot. Sana kahit one day lang, maalala niya ulit lahat. Yeah. Are you sure? Okay lang ba pakiramdam mo? Okay lang po ako. Kailangan ko lang po pumunta. May usapan po kami. Baka po magtampo yun. Ay, okay, sige. Basta I'll drive you ha, and I'll wait. Got it? Sure po, tita. Wala pa rin akong maalala pero paulit-ulit sa loob ko na kailangan kong pumunta sa lagoon. Pagbaba ko ng sasakyan, malamig na hangin ng lagoon ang yumakap sa akin. Pakiramdam ko, binati ako ng lugar. Parang kilala ko nito. Kahit wala sa alaala ko na nakapunta na ako dun. Tahimik, may ibon sa puno, may hangin. Familiar lahat, pero hindi ko masabi kung bakit. Hey, Napakunot na ako. Hindi ako umimik kasi hindi ko siya maalala that time. And hindi ko din alam kung ako ba yung kinakausap niya. Tinuro ko yung sarili ko. Ako ba kausap niya? yes, you. Oh, finally nakarating ka rin. Huh? Excuse me? Huwag kang mag-joke ng ganyan. Bakit ngayon ka lang? Tagal ko naghintay sa'yo, nakakapagtampo ah. Wait, do I know you? Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.